2025 election is important because it's going to set the mood for the next election cycles. At kapag natalo tayo ngayong 2025, talo na tayo ng 2028, talo na tayo ng susunod pang mga eleksyon. Because we are not able to show that we can push back. So, importante itong election na to kasi ito yung panahon at paraan para makapagprotesta ang mga tao na hindi natin gusto ang mga nangyayari. Kailangan natin ng mga tao na hindi papakompromiso dito sa current na gobyerno natin. Whether the position is in the elected executive position or dyan sa Senado or dyan sa Kongreso. Maglagay tayo ng mga taong hindi nila kakampi. Hi, Ma'am Joey. Good evening. Ma'am, do you think mangyayari itong mga nangyayari ngayon, ginagawa ng 19th Congress kung walang mga persecution, quote-unquote, sa mga Duterte, VP Sara, and his father, the former president? Yun kasi, Sir NJ, yung patunay na yung 2025 election really goes beyond 2025. They are scared of another Duterte presidency. Diba? Yun talaga yan So, kaya nga sabi ko, ako, iboboto ko yung mga kandidato na aligned sa politics ng mga Duterte. Diba? Kasi pagka-align yung politics mo doon sa mga Duterte, definitely, service-oriented yan, concern sa delivery ng mga projects, concern sa welfare ng mga tao. Meron talagang serbisyo na nakakarating sa ordinaryong mamamayan. And so, maraming naipakita si PRRD nung panahon niya na I think yun yung reason kaya ayaw nilang magkaroon pa ng another Duterte presidency. I don't know, maybe kasi siguro hindi sila nakabongga nung panahon ng hindi nila nakuha yung mga gusto nila nung panahon ni PRRD. Definitely they're not gonna get it kapag kasi Inday Sara na ang presidente. This election looks beyond 2025. That's for sure. At it is a fact. Kahit naman yung mga yung mga political observer na iba ang kulay, they recognize that whatever the government is doing right now, it is directed sa mga Duterte para sirain sila. Laging may ganun Laging ang layunin ay siraan ang mga Duterte, siraan si PRRD, because, they can't afford another Duterte presidency. They cannot thrive if Sara is going to be a president in 2028. Ma'am, as you are exposed sa politika daily and observing dito po sa mga nangyayari po sa social media at ang analytics, sino ba talagang may trolls? Ikaw ba o sila? Dahil kung pagmamasdan mo ang mga nagkukomento sa yung mga posts at nagla-like, totoong mga tao naman talaga, totoong may friends, totoong mayroong activity sa Facebook. Pero sa kanila kung pagmamasdan mo, mga Vietnamese pa ang pangalan. Tapos, parehas ng comment. Ayun yung nakakatawa, Sir MJ Kasi ako, I'm not, yung usapan ng mga trolls at saka ng mga fake news. Ito kasi yung problem, they do not really engage in an intelligent conversation itong mga kongresista natin. Yun yung number one problem. So, sasabi nila, gusto nila Dan Fernandez in January, nung pakasimula pa lang tong TRICOM na to. Gusto raw niyang i-criminalize ang troll farms. So, totoo lang, iisip ko, actually, go ahead. Kasi, hindi naman kami ang gumagamit ng troll farm Kami po mga simpleng mamamayan po kami, hindi po namin kayang bumili ng trolls. Okay? It will cost a lot para bumili ng mga serbisyo ng mga troll farms. Huwag po tayo magtanga-tangahan. Mag-search po kayo sa Facebook. Makikita nyo, meron dyan yung mga nag-o-offer ng services. One like, one follow or things like that, ganyan-ganyan, para raw ma-improve or ma-alter yung algorithm, ganyan-ganyan. Merong mga ganong nagbibigay talaga ng serbisyo. You want to criminalize that? Go ahead. Walang problema. Ngayon, matatalino na po ang mga tao. Isang tingin pa lang po namin dyan sa mga walls ninyo, sa mga pages ninyo, alam na namin kung meron kayong mga troll o wala. There are trolls na more sophisticated, like iba-iba yung comment, kala mo merong may
ano no, level-level kasi yan eh, yung mga trolls na yan eh. Meron yung mga binabayaran na bots na auto-like, auto-comment, same yung mga mensahe, ganyan, ganyan. And I think that's the cheapest kind of troll, ano? Yung parang magre-react doon sa mga post. Ganyan. And then there are trolls who are being paid in order to fake engagement. Na kunwari mga aasar, mga ano, ganyan. These are real people who would have like fake na approach doon sa gusto nilang itumba na social media personalities. And itong ganitong sinasabi ko, meron tayong basihan dito. Kagaya nung nangyari dito sa Kunsuhi couple, di ba? Na eventually na-unravel na isang sophisticated social media strategy hiring individuals in order to coordinate, orchestrate certain online attack. Okay? So, ito yung problema ko sa House of Representatives eh. It's just so happened that content creator like myself at saka yung ibang mga Duterte-aligned vloggers are very critical on things like this. Alam niyo kung bakit, mga sir, ma'am? Kasi po, kung ganito, yung mga ganitong senaryo, pag nangyari to sa panahon ng Duterte administration, makakakuha kami ng sagot. Ang problema kayo, troll farm kayo ng troll farm, fake news kayo ng fake news, kayo naman na talagang gumagamit ng troll farm. Kayo naman talaga ang totoong ang mga sinungaling at nagfe-fake news. 'Di ba? If we're going to look at the pages of the House of Representatives, I vividly remember sa House of Representatives, nagbablock nga kayo ng ng mga nagki-criticize sa inyo diyan eh. I mean, your Facebook page, your official Facebook page, supposedly ay dapat mag-communicate sa lahat. Dapat nga policy yan na hindi kayo dapat nagbablock. Pero ako I experienced na na talagang binlock ako ng page ng House of Representatives before. So this is the problem when they do not want people to understand what's going on. Ililituhin na lang nila ng lilituhin yung mga tao tungkol dyan sa troll farm, tungkol dyan sa fake news, either dahil guilty sila or kasi, sila mismo yung gumagawa ng mga inaakusa nila at ayaw nila magpaliwanag kasi meron pa sila ibang mga katarantaduhang ginagawa. Dito tayo sa concept ng manufactured crisis, equal suppression of dissent. Ito ba'y nakikita mo sa Administrasyong Marcos at the House of Representatives para malihis ang usapin doon sa mga tunay na issue na dapat papag-aralan ng taong bayan, which is pinapaliwanag ninyo ng mga political commentator at mga political vlogger? Definitely, Sir MJ, no? I remember I made the content I think mga 3 days or 4 days before yung bicameral deliberation ng national budget. And what I said doon sa content na yon is that, alam naman natin na ang lahat ng nakawan. Doon ipinapasok lahat ng insertion eh. And this is important kasi nga, supposedly dapat ang lahat ng kaperahan ng bayan ay tumadaan sa masusing deliberation ng Kongreso. That includes the House and the Senate. Pagdating ng BICAM, uupuan nila yan at magsisiksik sila ng kung ano-anong pera na hindi na pag-usapan ng publicly. Hindi na pag-usapan publicly. May problema tayo. I said in that content na bantayan natin to kasi I think they are going to mount ng pinakamalaking katkungan dahil unang-una election ng 2025. Pangalawa, 'di ba pinapaingay nila yung impeachment ni Inday during that time. So, yung mga issues na ginagawa nila, yung mga mina-manufacture nila na issues, kagaya niyang pagpapaingay ng impeachment ni Inday, pagdamay sa mga vloggers dito sa hearing sa Kongreso, these are all manufactured issues in order to hide yung talagang mga ginagawa nilang katarantaduhan diyan sa pera ng bayan at ito nga yung sa national budget. So, manufactured crisis, yes. Like,
What's the urgency of impeaching Inday Sara? Bakit? Anong mangyayari sa Pilipinas pag na-impeach si Inday Sara? Masasagot ba ang gutom, kahirapan? Madadami ba ang trabaho? Quality na trabaho? Masasagot ba ang problema ng gutom ng mga kababayan natin? Di ba, mag-i-improve ba ang buhay? Mawawala ba ang traffic? Dadami ba ang turista? Pagka na-impeach si Inday Sara, hindi. But you make it appear as if Inday Sara is the number one public enemy. Inaano kayo ng tao? Hindi lang kayo agree. Diba? Hindi kayo agree. Kasi ayaw niyang makiparty sa inyo. Ayaw niyang pumalag siya nung gusto niyong ipitan ang budget niya ng ilang bilyong piso. Ayaw niya na makisama sa inyo. So kaya gusto niyong i-impeach. It also happened yung etong ang pag-question sa House of Representatives tungkol doon sa ni Congressman Ungab at saka nito ni Attorney Vic Rodriguez nung nakarating na sa Korte Suprema yung question of unconstitutionality ng bicameral report na maraming blanco. Ano yung mga pinalabas nila ng mga issues after that? The following days, pinaingay nila ulit yung impeachment ni Inday Sara. Pagkatapos, pinaingay nila ulit itong sa mga vloggers. The design is very obvious. Gusto nila na ang impeachment, kunwari, kailangan i-address ang problema na si Sara. Ang mga vloggers kailangan dikin sa TRICOM kasi nagpapakalat sila ng fake news. As if yung fake news is something that yung fake news ay talagang sobrang napakalaking problema ng bansa. They are approaching our problems incorrectly.